Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada.
kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay binigay mo, ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Nabasa na po ang San Juan 17. Manalangin tayo. Kagalang-galang ang malugod ake kaming Ginoo. Pasibay po ngening pinandit, ing makanyan mila pong papabot ding keke ngalang kapupusan, akapasalamatan ke Ginoo. Pablasang Diyos ko ding balang metong ke kami, igpaing makanyan mo ke pa pong peparam karing ke kaming mga lating biye. Ginoo laki pong balong ablas, kareting dapat mong mangayap. Nuneng purianda kam pong samban, king kekang pangay espiritu ampon king katutuan. Ginoo ngening oras sa iti, ing makanyan mo kepong tinipon, king kekang bale dalanginan, bang Diyos ko gawan mila puring ke kaming banala katungkulan keka. Sa Ginoo ngening pinandit, ing makanyan mo kepong lawen, akarapat dapat karing kekang banala panimanman. Munaig pa ing makanyan kami namang manyawad keka, nung ikit mula ampo nga batsyawan ding kakulangan ke kami kingaldo napon. Diyos ko ing makanyan mo kepong patawaran, nunem no sargo lalawen maragul mi pang kasalanan deti, nunelawen mo nala sargong kaintangan daring kekeng balang kasarilinan. Igpangening pinandit, ing makanyan kepong magaral karing kekang banala tuntunan. Tulutan mo sargong Diyos ko, ing kekang banal akalam, makanyan niyang ating pagiligan karing kekeng balang kasarilinan. Ginoing makanyan mo pong pagkalubanan, akabyasnan deting balang kekeng kapatad, akekang telagangin pinandit, bang malyaring mamye, apamagaral, karing kekang banal asalita, nuneginong Diyos sitang kabyasnan, apaibat keka, ingela sa malyaring kawani karing kekang banal atuntunan. Ginotulutan mo ding balang metong ke kami. Makanyan lasargong makabuklat ding kekeng balang puso ang pong kaisipan. Bang tanggap karing amano, ay biyadareting kekeng kapatad, ang gana pa naman Diyos ko. Ding kekang banal at titipa. Bang malyaring mamye mo namang kapag-aralan, king kasulong naning balang metong ke kami. Ginoing makanyan mo ang pong pagkalubanan sargoy keng sablang anak mo.
ang ganaig pareting kekang gamit, a pinili karing dakal. Diyos ko ing makanyan mula namang dinan sikanan, igpangening pinandit ay ti, datang kekang katuliran Diyos ko ilasargong malyaring ibulalag, ngening kaurasan, bangking kekeng kapag-aralan Diyos ko ing sumulong kami banda na pakarin. Dakal pong salamat kekaig pa, anong makananong miras kami pong payapa, ngening pinandit ay ti, pasalamatan da kaginong Diyos. O igpaware ni puring ke kaming samu ke kangening pinandit. Tanggapan mo pong mabanglong ay narapan mo, at tanggapan mi igpaing ke kang lima pamipala king lagyo mo, manibat na ngeni ang gaman king wakas. Iya nasa po salamat.
maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at bawat pangyayari at ang umaayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyumidad. Nabasa na po ang simulain ng Espiritismo. Sana
Ang banal na tahanan ng Diyos o bahay dalanginan ay malinis. May katahimikan, kapayapaan, at inirerespeto. Gaya ng inyong mga sarili. Ito ang templo ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa inyo ng Diyos. Kailangan maging malinis may disiplina at nakasentro sa Diyos ang lahat na kanyang gagawin. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ay inyong tanggapin sa oras na ito. Sa araw na ito, ng inyong pagtitipon-tipon, upang kayo ay magkaisa, sa pagpapasalamat, pagpuri sa Poong May Kapal. Naway patnubayan tayo ng Poong May Kapal at ang kanyang presensya ay manatiling manirahan sa inyong puso na ang bawat isa na sino man ang sa kanya'y tumanggap, ito'y makakaranas ng kagalakan at kalakasan. Sapagkat siya lamang ang maaaring kumuha sa inyong mga buhay. Siya ang may nilalang dito sa sanlibutan. Siya lamang ang nagbigay buhay sa inyong lahat. Kaya't nararapat lamang sa inyo na inyong pakaingatan at bigyan ng halaga ang buhay na sa inyo'y ibinigay.
katulad ng inyong pananampalataya, na inyong binibigyan ng halaga, importansya, upang nang sa ganon, inyong masunod at gawin ang kanyang mga kaloob. Sapagkat ang banal na tahanan ng Diyos, ito ay malinis, banal, may kapayapaan, katahimikan, at higit sa lahat, ito'y rinerespeto. Ang tahanan ng Diyos o bahay dalanginan, itinayo ito upang kayo ay magkaroon ng matibay na relasyon, matatag na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig sa kaniyang mga aral, masusunod ninyo at mapapaglingkuran ninyo ang Diyos. Upang nang sa ganon, ang sino man ang sa Kanya ay sumunod at paglingkuran ng Panginoon, ito ay hindi malalayo sa Kanyang pangalan. Subalit, ang isang bahay na dalanginan ay binubuo ng higit pa sa isa. Ito ay may pinuno, mga opisyales, miyembro, at iba pang kasapi ng iglesia. Ganito rin ang inyong mga sarili. Ang inyong katawan ay may iba't ibang sangkap. May mata, may bibig, may kamay, at marami pang iba. Ngunit, hindi makakagalaw ang kamay kung walang nag-uutos sa kanya. Kung walang pagkakaisa, marahil walang makikita na may matatapos sa kanilang mga trabaho. Gayon din ang banal na tahanan ng Diyos. Dito, kung mayroon pagkakaisa, makikita na mayroong pag-ibig. Kapayapaan, katahimikan, may disiplina, at may kaayusan. At higit sa lahat, dito mararamdaman ang kabanalan. Subalit, kung walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, walang kapayapaan,
walang disiplina, ang isang templo ng Diyos, bahay dalanginan, ay madaling gumuho, madaling bumagsak, sapagkat marupok ang kanilang pananampalataya. Ano nga ba ang ginawa ni Jesus sa isang templo? Nagawa niyang itaboy at pinaalis ang lahat ng nangangalakal at mamimili sa isang templo. Kung inyong pag-aaralan at susuriin ang kasaysayan na ito, ay maaaring sumagisag sa inyong mga katawan. Buksan ninyo ang Biblia sa unang Korinto 6:19. Unang Korinto 6:19. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Yan po ang nabasa. Narinig ninyo ang isang karunungan. Tulad din ng isang templo, na tahanan ng Diyos, ang inyong mga katawan ay templo ng Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos. Tulad ng isang banal na tahanan ng Diyos, ito'y malinis, banal, at may kaayusan. Gayon din ang inyong mga sarili. Subalit, ano nga ba ang mga pag-uugaling nagpaparumi, nagpapadungis sa katauhan ng isang tao? Si Jesus, ang ginawa niya ay pinagtabuyan niya at ipinalabas niya ang lahat ng mamimili at mangangalakal. Ngunit sa tao, ano nga ba ang mga pag-uugaling kanyang ipinaalis, pinatataboy? Sino ang may karunungan at ngayoy sumagot? Ano ang mga kaugalian na kanyang pinaalis, pinatataboy sa tao? Bilang pong nag-aaral sa ating pananampalataya, tulad po ng ating mga kapatid, nasasabing sagrado ang ating sentro. Pero minsan po makikita mo yung mga kapatid nagiinuman sa tabi ng o paligid ng ating templo sa iba pong mga sentro. Yan po ang nakikita kong dapat itaboy ng ating Panginoon. Salamat. Ang pag-aalinlangan
pagkainggit, pagkapuot, at pagkamakasarili ay iilan lamang sa mga pag-uugaling ipinaalis at ipinatataboy ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa inyo. Nilikha niya kayo bilang kalarawan at kawangis niya. At dito, dala-dala ninyo ang katangian ng Diyos at ang kanyang himay. Kung ang pag-aalinlangan ay pinapasok ninyo sa inyong mga puso, mararamdaman ninyo ang pangamba. Mangingibabaw ang takot at manghihinayan kayo ng loob. Sapagkat ang bawat hakbang ninyo ay walang katiyakan, nananatili ang pag-aalinlangan. Alisin ninyo ang pag-aalinlangan nang sa ganon ay magagawa ninyo ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Makakapamuhay kayo ng matagumpay sa inyong pananampalataya. Kung ang pagkainggit ay nanirahan sa inyong mga puso, wala kayong kapayapaan. Wala kayong katahimikan. Sapagkat ang pagkainggit ay ang paghahangad ng sobra sa mga bagay-bagay. Sanhi nito at ang huli ay ang kapahamakan. Natatandaan ba ninyo si Eva at si Adan na unang nilikha ng Diyos? Sila ay naghangad na magiging kapantay nila ang Diyos. Subalit, dumating ang oras. Dumating sa kanila ang kamatayang espiritual. Dito nag-umpisa ang pagkahiwalay nila sa Diyos. Alisin ninyo ang pagkainggit. Maging kontento kayo sa mga bagay-bagay na nasa inyo. Magkaroon kayo ng kasiyahan sa inyong buhay upang maranasan ninyo ang buhay na kaligayahan at may kagalakan. Gayon din ang pagkapuot. Ano nga ba ang marahil na maibubunga nito sa inyong mga sarili? Ang pagkapuot ay aalipin at ahadlang
sa masaganang buhay. Resulta nito ay ang galit, pagkabagabag, at walang kagalakan. Subalit, kung inyong aalisin ito'y, ang sabi niya'y, magpatawad kayo. Lumimot sa mga kasalanang nagawa ng iba sa inyo. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong sarili. Malaya ninyong magagawa at sundin ang kaniyang mga alituntunin. At sa huli ay ang pagkamakasarili. Kung ito ay nananatili sa inyong puso, ano ba ang magiging sanhi nito? Sumagot ang may kakayahan. Salamat. Kung ikaw ay makasarili, wala kang pakialam sa iba. Hangad mo ang sariling kapakanan at kaligayahan. Masisira ang relasyon mo maging sa kapwa-taong. Gayon din, pati na ang relasyon ninyo sa Panginoon at ang inyong sarili. Ang utos ng Diyos, ang kanyang aral, paglingkuran ang iba. Ang wika ng Ebanghelyo, huwag kayong maghangad ng anumang bagay dito sa mundo. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, gawin ninyong mas nakakahigit ang iba kaysa sa inyong sarili. Lagi ninyong tatandaan kung ano ang inyong ginawa sa kapwa-tao nyo ay para na rin ninyong ginawa sa Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito ay ilan lamang sa dapat na itaboy ng tao sa kanyang pagkatao. Bilang tagasunod sa mga kautusan ng Diyos, linisin ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod, paggawa, paglilingkod,
sa kanyang mga kautusan. Gaya ng isang templo ng inyong iglesia. May kaayusan, may disiplina, may kapayapaan, at may katahimikan. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, maaari ninyong mapagtagumpayan alinman sa kanyang mga utos. Upang nang sa ganon, mawawala sa inyo ang kadiliman at maglalaho ang pagkatakot. Mag-ahari ang kapayapaan at mapapasa inyo ang katiyakan na kaligtasan. Ang lahat ng karunungan, mensahe, aral na inyong napakinggan, naway lagi ninyong tatandaan at lagi ninyong sasanayan sa inyong mga sarili na mayroong kaunlaran, pagsulong sa inyong pakikinig. Gaya ng templong ito, banal at malinis. Gayon din ang inyong mga sarili. Gawin ninyong kapuri-puri ang inyong mga kalooban sa paningin ng Diyos. Muli sa lahat ng naririto, ang Diyos ay laging nakatingin sa inyo. Lagi niya kayong binabantayan. Higit sa lahat ang inyong mga gawa, ang inyong pagkilos, ang inyong pagsunod. Alisin ang anuman nagpapadumi sa inyong mga kalooban. Iwaksin ninyo ito nang sa ganon pagdating ng panahon, ang kaniyang ipinangako sa inyong lahat, ang buhay na walang hanggan, ay inyong matatamasa. Sa lahat ng nandito, ito lamang ang maikling karunungan na sa inyo ay maibabahagi. Ang pagmamahal ng Diyos ay mananatiling sa inyo. Ang utos niya, kung mahal ninyo ang Panginoon, gawin ninyo ang kanyang kautusan. Muli sa lahat, ako'y nagpapaalam na. Ang walang hanggang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay sumainyo. At sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu'y Santo. Adios.
At una po sa Diyos, masayang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nagtipon-tipon na naman para po mag-aral tayo sa eskwelahan ng buhay. Ano po? Alam po ninyo mga kapatid, kung tayo po ay tunay na espiritista, noon at ngayon, kung paano po natin tinanggap ang salita ng Panginoong Jesucristo, dapat po tayong maniwala sa banal na Espiritu sapagkat po siya ang tanging sumasakop sa atin. Dahil po walang nagpapatuto dito kung hindi lamang po ang banal na Espiritu ng Diyos na kasama natin na po tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. Mga kapatid, napakabuti po ang mensahe ng banal na batlaya. Ito po ay konting pag-iingat lang dahil po last week, ang napag-aralan po, kailangan po kung tayo po ay nananampalataya sa Union Espiritista, tinitiyak lamang po natin, paniwalaan po natin ang banal na Espiritu. Dahil po karamihan sa atin, tayo po ay nabigyan ng patutuo ng banal na Espiritu, kaya lamang po tayo tumibay at hanggang ngayon nagsisimba po tayo dito sa banal ng templo. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, hindi lamang po sa banal na aklat tayo nag-aaral, subalit kinakailangan din po tayo maniwala sa banal na Espiritu. Yan po ang katotohanan na ating pag-aaral bilang espiritista. Napakainam po mag-aral, nakakaragdag po ng kaalaman sa bawat isa sa atin. Kung paano po natin narinig ang banal na batlaya, ang dinala po ng mensahe sa atin, napakausay po. Tinukoy po niya kung anong dapat gawin sa banal na templo. Nairespeto po natin. Kaya po ito'y maging dapat lamang tayo po'y magsamba sa araw ng Sabat. Paano po natin mapapatunayan sa ating mga sarili kundi po tayo magkaisa sa harapan ng Diyos para po magtipon-tipon tayo, makapagpuri, makapagbigay ng karangalan sa Kanya. Mga kapatid, ano po ang narinig natin kanina bago po tayo pumunta sa ating pinag-aaralan? Ang ating po daw, ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na ating tinanggap sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Liligtas po tayo. Instead na po tayo ang magdusa, siya nagdusa sa pamagitan ng mahalaga ang pagbibili niya sa atin. Binili po tayo, napakahalaga. Dahil po sa kanyang pag-ibig, para lamang po magkaroon ng kapayapaan ang ating dating ginagawang kasamaan. Sino pong hindi nagkakasala sa atin noon? Ngayon pong natanggap na natin. Yun po ang dapat nating pag-aralan at pagsikapan ang kabanalan. Mga kapatid, ang sabi po niya, ang katawan natin, ang siyang templo. Ano naman po kaya ang dapat gawin ng katawan natin? Mga kapatid, ito po ay isang tanong lamang. Marahil po ito'y alam na natin. Gayunpaman, hindi po ako nagsasalita, kundi ang banal na aklat ang magtuturo kung ano po ang dapat nating gawin sa ating katawan na sinasabi ng ating Panginoong, sinasabi ng ating banal na batlaya, ang ating katawan ay dapat po nating pagsikapan at pag-ingatan dahil po ito ay templo ng Espiritu Santo. Tuloy po natin doon sa unang Korinto. Sabi po kanina, 1 Korinto 6:19, dumako po tayo dahil narinig na natin po sa kanya yung sa 19, sa 20 po tayo pupunta. Sapagkat kayo'y binili sa halaga dahil po sa kanyang dugo na po mahalaga po. Di po ang dugo natin, mahalaga rin, ano po? Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sabi pong ganon. Magbigay po tayong magandang karangalan sa Diyos para po tayo ay magkaroon ng bunga. Ano po yung bunga?
Magkaroon po tayo ng kabanalan. Ano pong kabanalan? Yung paggawang kabutihan. Kaya po ang bunga ng Espiritu, kapayapaan, paggawang mabuti, kausayan, karunungan, kabutihan, pagpapasensya, lahat po yan, mga karunungan ng Diyos, mga bunga ng Espiritu. Kaya po, ang utos na banal na aklat, kinakailangan po natin pangalagaan dahil po tayo nagpapasakop sa banal na Espiritu, kinakailangan lamang po tayo'y lumakad sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Ngayon po, dumako tayo sa ating pag-aaral na ayon po sa ating Panginoong Jesucristo kung paano po ang ating tema. Pakilagay lang po ang ating tema para mabasa po natin. Ang pagpapaalis ng Panginoon sa mga mangangalakal sa templo. Bakit po kaya? Yun po ay nagmula nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Sa Ordan po, nagmula yan. Pinakita po sa lahat ng nakakakita kung paano po pinangangalagaan ang banal na dalanginan ng Diyos, ang templo ng Diyos. Dahil po kung anong napapakinggan natin sa mga nakakaraan o yung mga nababasa natin, mga kapatid ko po sa pananampalataya, pinagsabihan po ng ating Panginoong Jesucristo dahil po yun ay banal na tahanan ng Diyos. Kaya po, nagalit ang mga Israelitas noong araw na yon. Doon po sa Ordan na yon, yung mga nababasa po natin yun, ano po, at napapakinggan. Sa galit po nila kung ano ang tanda tungkol po, bakit ganyan magsalita ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi po, lalo pa po silang nagalit, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, gigibayin man ang isang templo na yon, ang templo na yon, 3 araw, itatayo po daw ng Diyos, ng ating Panginoon, ang simbahan na yon. Nangangahulugan po mga kapatid, ang tinutukoy lamang po yung kanyang katawan. Dahil po ang kanyang katawan, siya po ay Diyos. Dahil po sa kanyang dahil po sa ating Panginoong, sa amang banal na sa kalangitan, siya po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, basahin po natin ang referensya ng ating tinatalakay na tema, mga kapatid. Dito po sa 13:25, ano po? Ito po, ano po? Kasi po kung basahin natin ito, mahaba, ano po? Pero ito po related din sa Mateo. Doon na lang po tayo pumunta para po mapatunayan ko lamang po yung referensya. Isa lamang po ang referensyang nakasulat doon. Related din po doon. Sa Mateo 21:12 po, basahin po natin kung anong patutuon ng ating Panginoon Jesucristo. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangagmimili sa templo. Ano po? At ginulo niya ang mga dulang. Alam po yung dulang, yung lamesa, yung dulang, di po ba? Ayun po, ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Ano po? Yun po ang referensya kung paano po ang ating pag-aaral. Ayun po, bakit po kaya niya ginawa yun? Dahil po sa sakit ng kalooban, siya po ay anak ng Diyos. Iginagalang po ang simbahan na yun dahil po simbahan ng Diyos po yun. Yung sinabi po ng ating banal na batlaya, pagpatibay sa ating pong pagpupulong na ito. Ginagalang po natin ang simbahan sa pagtitipon. Yun po ang mga plano ng Diyos sa atin para po tayo'y magsamba sa mga simbahan na yon, sa mga simbahan na ito, para po tayo makapag-aral, pagpatibay po at pagpupurit sa karangalan sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, napakaganda po, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, sabi po dito sa 1:19-21, para po yung aking sinalaysay kanina at mapatunayan po natin, nakasulat din. Sa 1:2, Kapitulo 2, 19-21 po.
Sabi po dito, nung panahon na naghahanap ng tanda yung mga sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igibanin niyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Ano po? Sa 19 po, ay sa sa 20. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Sino naman po bang maniniwalang itatayo na si Kristo'y samantalang ang mga tao nun alam nila ay si Kristo'y tao? Itatayo 3 araw, ano po? Hindi po nila alam yung kapangyarihan ng Diyos ay si Jesucristo. Kaya po dito sa 21, tuloy po natin. Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan, yun po ang nakakatama, ang kanya pong katawan. Kaya po dapat po natin talagang pag-usayan o pagsikapan ang ating mga katawan na to. Kaya po kung medyo nilalagnat tayo, sikapan na po natin na inom na po tayong gamot. Baka maya-maya, papanaw tayo. Hindi po tayo makaraos sa ating mga tungkulin. Ano po? Mga kapatid, napakaganda po. At dalhin po natin bilang pag-aaral dito po sa referensya sa Mateo 3:11 po. Doon po tayo dumako. Ito naman po ay isang referensya ng ating dinadalang tema. Sa Mateo po, 3:11. Hindi po ako magkamali. Ito din ay referensya eh. Ha? Eh bakit doon sa nakalagay sa Na? Hindi. Yung nakasulat, yun lang sinundan ko eh. Kaya po tayo nag-aaral doon eh. Ngayon, kung ayaw, kasi po nakalagay ito doon sa referensya po. Kaya po ako sumusunod lamang sa ating pag-aaral, nakasulat doon, yung sinusunod ko. Dahil po dito nakalagay referensya, 1, 2, 3:25, Mateo 3:11, po. Gayon pa man, wala naman pong masama kung hindi nagkamali sila, hindi referensya ito. Eh di gawin na lang po nating pag-aaral, po. Alam po ninyo, basahin natin para po tayo lalong matuto. Dahil po, di naman po tayo nagmula sa dating, nagmula po tayo talaga sa, para po magkaroon tayo ng marami pang kaalaman. Sa katotohanan ay binautismohan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Di po balit, datapwat ang dumarating sa ulian ko ay lalong makapangyarihan sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ano pa? Siguro pa ito, kung po tayo tunay na espiritista, noon pa at ngayon, nalalaman natin, marahil po ito ay ating tinanggap na. Ano po? Dahil po dito, yung pagsisisi, yung pagbautismo ng pagsisisi, yun po ay paglayo sa kasalanan, sa paglilinis po natin. Yung bautismo sa tubig, para po tayo luminis. Ano po? Yun po ang ating pag-aaral bilang espiritista. Yung Espiritu Santo naman po, kung bababautismo tayo ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo po, siya po ang nagbibigay kaalaman at kabanalan. Doon po tayo makakagawang maraming kabutihan po. Ano pa? Yun naman pong sa apoy, yun po ay normal lamang po sa atin yan. Hindi ka po tunay na Kristiyano o espiritista kung hindi ka po dumaan sa pagsubok. Ano po? Kaya kailangan po yung 3 na ito ay ating sisikapin na pag-andaan. Baka naman po ay nilagnat ka lang, grabing lagnat mo, na-hospital ka, nawala ka na sa pananampalataya. Hindi ka po magiging dalisay sa ating Panginoong Diyos. Dahil po kung marupok po tayo, ano po? Mga kapatid, napakaganda pong mag-aral. Mga kapatid ko po sa pananampalataya, kung tayo po ay tunay na, dahil po sa ngayon, si Samuel Bautista noon, nagbabautismo, pero sumunod pa po ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, kaya po hinandanan niya ang kanyang pagbabautismo. Hinandanan po niya ang sinuman pong taong hindi mabuti
Talagang kinakatay na po ng Diyos yan. Katulad po sa puno na hindi nagdadalang mabuting bunga. Pinuputol po, nakanda na po yung palakol na yan. Kaya po tayo dapat mag-ingat. Sa ngayon po, sa buong mundo, marami pong mga taong namamatay sa hindi oras. Katulad po ng mga punot, pagka minsan ikaw tagapangalaga, hindi po nagbubunga ng mabuti, pinuputol po natin yan. Ginagawa po nating kahoy at tinatapon sa apoy. Ano po? Mga kapatid, basahin po natin, balik po tayo sa Mateo 3:10. Ito po yung totoong sinasabi ng banal na aklat. Sa 10 po, ibalik lang po natin. At ngayon pa nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at iahagis sa apoy. Ito po ba'y kung tunay po tayong espiritista, ito po ba'y ating pinaniniwalaan? Siguro po. Ako po, naniniwala ako dito Dahil po minsan, sa banal na aklat, dahil po tayo dito, nagkakaroon po tayo ng kaalaman dito. Dahil po, sa isang magsasaka, kapag po nagtanim ng isang puno ng ubas, yun po kung hindi po, dahil po ang puno ng ubas, ang ating Panginoong Jesucristo, ang magsasaka, ang makapangyarihan na Diyos, ano po? Dahil po, ang anak si Jesucristo, ano po? Para po hindi tayo maligaw, maganda po ito ating mapapag-aralan, bagaman man naririnig na po natin sa mga nakakaraan nito. Kasi po dito po sa may kung basahin po natin, dito po sa John 15 po, 1, 2, sa 1, sa sa 15. Sabi po dito, sa 15 po, 1, 2, sa 1, 2, Kapitulo 15, 1, 1, 2, basahin po natin. Ito po sabi po, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Hindi po ba ito napakaganda, ano po? Kung tayo po ay nagtanim ng isang puno, tinitrim po natin yan, inaayos po natin. Siyempre po nakakadanas din ng hirap yung puno na yun, ano po? Kasi po, dinitrim mo nga naman ang puno, pinapaayal mo sa gusto, dahil po ang Diyos ay may plano lamang. Tayo lamang po may plano sa alaman na yon kung tayo po, ano po. Kaya po kung babasahin po natin, napakaganda po itong ating pag-aaral. Kaya po kung abang kapag po ang isang puno, minsan pag hindi po nagdadalang bunga yung sanga, yun po talagang natutuyo po yan at pinuputol. Ano po? Kaya po pinapatunayan ng banal na aklat, dito po sa, basahin po natin kung ano sinasabi. Ano po? Sa 15. Lipat po natin sa 5:7. Kung ano pong nakasaad. Sabi niya po, sa 15, ay sa 5 muna, 5. At naroon ng isang lalaki, hindi po, John 15 yun John 15. John 15. John 15, verse 5. Sabi po niya, pinatunayan ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang puno ng ubas, sabi po niya, kayo'y ang mga sanga. So nangangahulugan po, karapatan nating pag-aralan to dahil po ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, siya po talaga ang ating sinusunod dito. Dahil po kung wala tayo sa Kanya, paano po tayo, mapapahamak po tayo. Kaya po ito pinapatunayan at para po mapag-aralan natin. Tuloy po natin. Kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y iwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ano po mga kapatid? Napakaganda po, Kaya kung tayo po di po tayo nagbubunga, kung tayo po iwalay sa Kanya, ano po kayang kainatnan nang nakaiwalay sa ating Panginoong Jesucristo?
Kung hindi po natin ito yung ating susundin, marahil po tayo mapapasaapoy ng impyerno. Ano po? Ituloy po natin dito sa may 7. Kung tayo, sabi po dito, kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay ingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo at gagawin sa inyo. Sabi po dito sa nakasulat, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, ito po ay napakahalaga ang ating pag-aaral, lalo na po sa ating pagsamba sa araw ng linggo, sa araw ng Sabat. Kaya po, mga kapatid, anbawa man po tayo dumaranas ng mga kahirapan at may ganti naman po yun kapag po ito ay ating tinanggap yung ating pag-aaral na to. Sapagkat po ang Diyos ay bibigyan naman po tayo ng corona pagdating ng araw, yung banal na po niyang pangako. Yung sinasabi nila sa Santiago, yung putong basahin po natin sa Santiago 1:12. Lagay po natin. Kung ito po ay ating mapapagtiisan. Sabi po dito, ang mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Yun po ay putong corona, yun po, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa Kanya. Napakaganda po, mga kapatid, kung ito po ay ating magawa At ganun din po, at sinabi rin po at naalala ko, pang-uli na lang po, ang sabi po ng banal na Batlaya kanina, ang sabi po niya, wag po tayong masyadong umibig sa mga iba-ibang bagay dahil po tunay naman po ang ating pag-aaral, pag po tayo umibig sa mga iba-ibang bagay, nangangahulugan po tayo hindi nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo o sa ating Panginoong Diyos. Gusto ko lamang pong ulitin dito po sa 2:15, basahin po natin. Sabi po, sa 2:15, kung isang dito po sa sa 2:14 po, 14. Ba? Yata dito sa una po pala, sa unang 1. Kamali po ako. Sa unang 1. 15 po. Sa unang 1, 2:15. Sabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sabi po ng ating banal na Batlaya. Di ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Tama po yun, mga kapatid, po. Kaya po tayo'y normally lamang na po tayo'y dadanas ng kahirapan dahil po sa panghuli pong aking babasahin para lamang po magkaroon ng inspirasyon alang-alang po sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa Tao Pilipos 1:29 kung ano po ang sinasabi rito. Sa po, Tao Pilipos 1:29. Sabi po dito, sapagkat sa inyo ay pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ayun po ang kinakailangan ng isang tao para po tayo'y magsipamunga. Marami pong salamat. Binabalik ko na po ang mesa sa ating Presidente. Ang pagpupuri at pasasalamat sa ating Panginoon, ang siya pong unang aking ipinaabot, mga minamahal po naming mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito,
kung saan meron tayong paksa na isang napakahalagang pag-aaral upang ang karunungan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon ay lalong tumaas ang antas at may pakilala ang tunay na karunungan ng ating Panginoon. Pagkat ang paksa pong ating pag-aaralan ay ang pilosopya daw ng pagpapaalis ng Panginoon sa mga ngalakal sa templo. Na po? Kung titignan po natin at pag-aaralan, si Kristo ay napadaan sa isang templo kung saan meron pong maraming mga ngalakal. Ano po? At ginawa ng ating Panginoon, pinawalan po yung mga baka na ibinebenta, tinapon niya yung maraming salapi at pinagtataob po niya ang mga mesa. Nagalit po bang Panginoon kung bakit niya ginawa ang bagay na ito? Nagalit po ba? Kung titignan po natin, para pong galit ng ating Panginoon. Pero ang totoo po niyan, dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ginawa niyang alimbawa ang bagay na ito upang linisin ang isang templo. Pagkat naaayon din po sa nakasulat sa ating referensya na tayo ay templo ng ating Panginoon o ng Espiritu Santo. Ano pong ibig niyang ipaiwatig kung bakit ginawa niya ang bagay na ito? Dahil ang templo ng ating Panginoon ay sadyang malinis at kapuri-puri at dinudungisan ng mga ngalakal. Ano po yung mga ngalakal na ito? Datapwat sinabi po ng ating banal na batlaya, binigay niya ang ilang alimbawa kung ano ang mga ngalakal na ito. Narito po nasusulat sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21, at dayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiyapid, karumian, kalibugan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninubugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga idwahang pananampalataya. Sa 21 po. Mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaarian ng Diyos. Ano po? Dahil kung dudungisin po natin ang ating templo, yun po ang ayaw ng ating Panginoon. Kaya po tinuturo niya yung mga pamamaraan, binibigyan niya tayo ng kayo, lalo na karen kayo. Pero malo ko po rin kayo nakantamo keti. Uring magarala, kaya nga man nga pong gino. Reta pong ikuha ng areta, ela po makiabi. Karen kayo nakakakit ko. Kanya, agyagan tala, ayabe tala, bang kanita, ne? Bang kanita, medina niya pong disiplina, rin kaya katamo nga anak. At ahi nga tala. Ila mo po rin ka na akong balita kaya kayo na sana adan ko yung kaya kayong kasopan ng kareng kaya katamo nga anak na kitang alas 10, may kakaripyo po. Yapin po itang penalty papaglinisan niya po nga 2 oras. Kareng kanal, kasi pumar. Ay, pumalyari mo itong Aldo. Ikaswan kami. Minor de edad la pureta. Salamat po, maya payaba kaya kung ano.
Salamat po. At ngeni po retang reminders tamo pa. Kempong Domingo po convention na. At itangke katamo pong kapatad ng Balway Sister Alice. Abirine pong pabless itang karelang kahit daking magalang po San Miguel. Bukanan. So atintamo pong dita ka programa ka rin kay ba na po ning Megto. Alas 2 siya po yung kaya katamong at ipunan. So reta pong bisang tuki kanita. Tuki tampo kay ba na po ning convention tam. So alas 2 po yung kaya katamong starting na po ning ceremony. Kailangan po marananta naman po atada. Wah. Data pong tuki. Na po. Tuki la po retang bisang tuki. Na. Makayin niya po. Kaya pong Dominguya po ita, alas 2 siya po umpisa. Nung malyari po, mga alaw na mamakota na kete. Na po. At kaya Sabado mo naman, natin la pong regional meeting. Then kaya katamong manungkulan. At atin pong dita ka paganaka. Ren pong kaya katamong collection ngayon 3,450 la po. So, tina naman pong atong Biblia. Meron ka la po atang bigla. So, reta pong mayawis keni kay bat na po ning closing tamo po. Ela po mama ko, ne po. Ariyan tayo pa mo po yung pulong tam, pero retang mayawis keni, ela mama ko. Ne po. Awsang ko po lagyo na. Para sing Tongyo, Nelson Manaloto, Day Liwanag, Cornelio Miranda, Gina Gomez, Larry Reyes, Lina Gonzales, Leia Reyes, Nita Gonzales, Santo Gatus, Mary Jane Alfonso, ang popoy Mark King Liwanag, Edgar, anak na po nga pong Edgar, Chow, itong pogi. Iya po, kay balulag yun niya, anak ng Edgar. Agnes Sarmiento, Jacqueline Tongyo, Aisa Miranda, Lita Kiambao, Donna Ensano, Josie Liwanag, at sin Josie po, Lorna Liwanag, Angela Gomez, Angel Gomez, ito pong anak ng kong July. Orling Annunciation po, Reni Puela, mama ko po ata, bibagutan ko po kareng. Na po. Makanyan. Kasi balo ko tina kayo. Yan po. Ito po. Siguro po closing time.
Manalangin tana po. Malugod na mapagpalang pa. Muna po, alang pupus pa salamat ke po keka. Ginoong ening oras sa iti makanyang kepong megaral karing kekang kaburian. Igpa sana po yung balang metong ke kami. Dinan mo ke sana pong lalong kabiasnan. Dinan mo ke pong lalong sikanan. Bang kanita Ginoo makanyang kepong para parang misasan metong agawa milaring kekeng banalatong kulan. Igpang banal ngening oras sa iti, pasalamatan da ka po karing pagkalumong biyempong sikanan kaya kami. Ginoo ngening oras sa iti, nano pong ablasmi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nung mo po samban da ka at puryan da ka king kaya kang pangay espiritu at king kaya kang katutuan. Igpang banal ngening oras sa iti, pigkalub mo po ring aldomi akabyusan mila pong payapa. Ginomi iti pong kepo kening kekeng santuaryo, ninuman po ingating bitbit. Kapanandaman matuang po ang anak, lalong-lalo na puret ang kaya kaming pengaring migsimula king kekeng kasalpantayanan. Ginoo sana po magkalub ka pong lihim karing mayupaya mong gamat makanyan mo pong dalawan na pisan mo, lihim karing kaya kang gamat dinan mo pa pong sikanan bang kanita makanyan dake pa pong agabayan. Ginoo ngening oras sa iti pakisabi milano man pong mayap kaya kareta pong kaya kaming suplingan pong kapatadamingan daywan. Ginoo ingatan mula naman sana po kingaldom pong bengi. IBM po yung karagdagang karela bang kanita makanyan dayong bitbiting pakinabang. Bala pong metong magpatutuking kekeng kasalpantayanan. Igpang banal ngening oras sa iti. Ngeni pong makanyang keng miras payapa kening kekeng santuaryo. Pota pong magsakubli kaming payapa. At sana po bendisyonan me po yung balang metong kaya kami ang gana rin kekeng sakayan. Linisan mo po rin kekeng dalan. Ginoo dakal pun dakal salamat o reni po rin kekeng panalangin. Sana po tanggapan mula. Makanyan langan sana pong miras mabang lungayin king kekang banalayarapan. At tanggapan mineman sana po itang limong kayablasan. Menibat ngeni ang gamang puking wakas. Iyan nasa po salam. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay B.